siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo. Ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Good evening to all who have joined and are about to join po. Welcome po to our crossover moment online devotion every 7 o'clock in the evening from Monday to Saturday. Ngayon po ay Sabado at ika-23 ng Agosto. Malapit na po ang BER. September, ilang araw na lang po ay September na. Malapit na po ang Pasko muli.
Pero salamat sa Panginoon, salamat sa Kanyang salita, at salamat na tayo po ay buhay pa at malakas. Purihin ang Diyos na buhay. Kagaya po ng aking nababanggit lagi, that crossover is not always that easy, crossover is not always in that comfort zone, but rejoice, God is always with us, God is before us, anytime, anywhere. Makakasama niyo po ulit si Ate Evelyn sa pagnililay-nilay ng kanyang salita. Sabay po tayo na mag-meditate kung ano po ang gusto ipahiwatig ng ating Diyos sa atin sa gabing ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mula sa pagiging makasarili tungo sa pagpaparaya sa sarili. In English, moving from selfishness to selflessness. It is less of us. That is found in 1 Corinthians chapter 10, verse 24. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Ulitin ko po, in 1 Corinthians chapter 10, verse 24, let no one seek his own good, but the good of his neighbor. But before that, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat po muli sa gabing ito, O Diyos. Inaanyayahan namin ang banal na Espiritu Santo na siyang mangusap, kumilos sa aming kalagitnaan. Muli, O Diyos, we declare that not by might, not by power, but by your Spirit. Ikaw po ang siyang maitaas, ikaw lamang po ang siyang marinig. We give you all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ay makikinig at magbabasa ng maraming verses ngayon para po maintindihan po natin kung ano po ang sinasabi ng ating topic. Mula sa moving from selfishness to selflessness, less of us. Praise God. Huwag ang sariling kabutihan sa ikabubuti po ng ating kapwa. In Romans chapter 15, verse 1 and 2, it says, He who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak, and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up, not to build him down, not to push him down, but to build him up. Praise God. Iniisip ang damdamin, iniisip ang damdamin kalagayan ng iba bago gagawin, sasabihin ang mga bagay-bagay, ang mga salita. Praise God. In Philippians 2, verse 4, let each of you look not only to his own interest, but also for the interest of others. Have this in mind among yourselves, which yours in Jesus. May pagpapakumbaba ang puso. Amen po. In 1 Corinthians chapter 10, verse 33, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Para maligtas ang nakakarami. Hindi po yung ating sarili lamang ang iisipin, para lang po maligtas ang marami. Praise God. In Philippians 2 verse 21, for they all seek their own interests, not those of Jesus Christ. Hindi sariling interest, kundi para sa mga wala pa kay Kristo. Huwag po nating isipin ang ating mga sarili para po masave lang yung iba, para po madala po natin sila sa Panginoon. Hindi maging katitisuran or stumbling block sa kanila ang mga Kristiyano dapat. Hindi yung tayo yung cause na sila po ay magbabackslide. Hindi tayo yung cause para hindi na po sila pupunta sa church. Kundi tayo po ang cause para po sila po ay mabuild up, para po sila po ay mapush para po sa Panginoon. Hallelujah. Lalong-lalo na po ang mga wala pa po kay Kristo. Ganun din sa 1 Corinthians chapter 9 verse 23, it says, I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings. Di sa sariling pakinabang, kundi po para sa lahat. The law of Christ, not to abolish the law, but to fulfill the law. In Christian theology, it refers to the core principle of love. Namumutawi po ang pag-ibig po dito. It's often misunderstood
as the fulfillment of the law of Moses, focusing on the spirit of the law rather than just the letter of the law. This love is not merely an emotion, but a guiding principle that shapes a believer's actions and relationship empowered by the Holy Spirit. The spirit of the law means the underlying intention or purpose behind a law rather than just the literal wording. The true meaning and purpose is, for example, to set free rather than putting more burden, not to imprison them, but to save them. Gain liberty. Hindi po yung gagapos mo sila, hindi ipipin down mo sila, hindi yung nagbibigay ka pa ng kabigatan sa kanila or burden, but sabi nga, to save them. Magkakaroon ng liberty or freedom. Amen po. Pag-ibig po ang dapat na mamumutawi sa atin. At sa love chapter, alam ko po na kahit nakapikit kayo, kahit ano man ang ginagawa ninyo, hallelujah, alam niyo yung love chapter natin. Ano po yung love chapter natin? In 1 Corinthians chapter 13. Mag-umpisa po tayo sa verse 1. Babasahin ko po. Makapagsalita man ako sa mga wika ng tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong pompyang na umaalingaw-ngaw, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano ba't makakapaglipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipinamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Verse 4, ang pag-ibig ay, ano daw po ang pag-ibig? 1, matyaga. 2, magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, na lagi na lang sarili ang iniisip, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Verse 6, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matyaga hanggang wakas. Hallelujah. Napakahirap pong gawin ito. Ano po? Verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Praise God. Ang pag-ibig ang dapat na umiral sa atin. The unconditional love of God. Praise the Lord. Mahirap gawin. Ngunit sa biyaya ng ating Diyos na buhay, kakayanin natin. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po sa salita mo, Panginoon. Tulungan mo kami na magawa, ma-demonstrate po namin, maipakita, padama, O Diyos, sa aming kapwa, ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo. That unconditional love, that agape love, O Lord God. Hallelujah. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami po ay makasarili, hindi namin po naiisip ang iba, puro na lang sa amin, sa amin, sa amin. O Diyos, alam namin na mahabagin ka.
Binibigay po namin, isinusuko namin, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga puso sa gabing ito. Punuan mo kami na iyong pag-ibig upang makita, madama, Panginoon, mula sa amin ang nanggagaling sa iyo na pag-ibig na malasap ng aming mga kapwa. Maraming salamat po, O Diyos. Gamitin mo kami upang magampanan, Panginoon, ang unconditional love na gusto mong ipadama sa kapwa namin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, it's time for us to cross over. Let the love of God be shared to everyone. God bless us all. Good night and have a good rest.